So, unahin nating pag-usapan itong nangyari kay Vice President Inday Sara Duterte at itong si Auntie Claire Castro, the attack dog of Malacanang. Wala na tayong magagawa dyan eh. Ganyan na talaga. In default yan si Auntie Claire Castro. Wala talaga. Ang kanyang trabaho dyan sa Malacanang ay banatan lang ng banatan ang mga Duterte at wala nang iba. Ito lang yung tanong ko kay Auntie Claire Castro. Yung pagbabanat mo sa mga Duterte, Auntie Claire Castro, do you think nakakatulong ka sa bansang Pilipinas? Madali lang naman yan, kung sa isip mo ay nakakatulong ka ng bansang Pilipinas, kung nakapakain ka ng maraming nagugutom sa Pilipinas, binabanatan mo ang mga Duterte, matatanggap namin yon, yung pagbanat mo sa mga Duterte. Di ba? Pero yung kung banat mo sa mga Duterte ay kung nakakreate ka lang ng galit sa taong bayan, hindi ka nakakatulong, Auntie Claire. Mamaya babasahin natin yung sagutan ni VP Sara at ni Auntie Claire Castro. Ito, pag-usapan rin natin itong nag-comment na po itong si Chavit Singson, no? Itong mayaman na dating governor na si Chavit Singson ay hindi po niya nagugustuhan yung nangyari po sa kalagayan ngayon ni former President Duterte. Mamaya babasahan rin natin yan. At heto, may video akong ipapakita sa inyo na itong si Bongbong Marcos. Sobra pong nakakahiya itong video na ito ng isang event na nung tinawag ang kanyang pangalan ay ang taong bayan, wala talaga. Parang nasusuka na talaga ang taong bayan sa kanya. Mamaya ipapakita ko sa inyo bakit itong si presidente nyo na si Bongbong Marcos ay hindi talaga, wala nang nagmamahal sa kanya, sa totoo lang. Siguro ang nagmamahal sa kanya si Auntie Claire Castro na lang at si Martin Romualdez. Yun na lang siguro. Eto pa, panoorin natin ang isang video na nakunan ng mga estudyante. Parang I don't know what kind of event ito na parang bini-brainwash po ni Auntie Claire Castro itong mga estudyante na ito. Buti na lang at merong naka-video na parang hindi sang-ayon sa kanya. Hindi talaga sang-ayon sa kanya ang mga estudyante sa mga paninira niya dito sa mga Duterte. Nag-boo. Pero hindi naman siguro ang nakagandahan dito kahit pumalag itong mga estudyante sa sinabi ni Auntie Claire, itong video na ito, parang nire-respeto pa rin siya ng mga estudyante. Pero parang hindi siyang parang gumanon yung mga estudyante Kasi paninira na naman sa mga Duterte ang ginagawa niya. Akala niya siguro sasang-ayon sa kanya yung mga estudyante. Yun, napahiya siya dito kasi pinakita ng mga estudyante na hindi sila mabibrainwash sa mga pinagsasabi nitong si Auntie Claire Castro. Boo! Ito pa, marami tayong pag-uusapan ngayon, mga maiikling video na reaksyonan natin. Itong si Congressman Paulo Marcoleta. Anak ito ni Senator Marcoleta. Ginisa niya sa isang hearing itong si Bonjing Rimulya. Ang pinag-usapan po rito, yung legality ng pagka-aresto ni Tatay Digong na dinala nila doon sa The Hague. Okay? At buti na lang at merong Congressman Paulo Marcoleta na ipinamukha ni Congressman Marcoleta na wala sa hulog itong si Rimulya. Ito rin si Rimulya, marami ding galit dito ng mga taong bayan Wala ka na kung plano mong pumasok sa pagiging ombudsman o kung plano mong pumasok sa politika, sa future Rimulya, wala ka ng future. Galit sa inyo yung taong bayan. I'm just being frank here kahit ano pang rason mo, alam ko abogado ka Rimulya, pero kahit anong rason mo when it comes to legality sa pag-aresto nyo kay former President Duterte, wala, rason lang yan. Buti na lang kinasuhan kayo ni Mayor Basti Duterte, di ba? Wala ka sa hulog. Alam ko ngayon, untouchable kayo ngayon kasi nasa inyo ang presidente, di ba? Di ko lang alam kung iba na ang presidente sa 2028. Siguro kakasuhan ka talaga sa ginagawa nyo kay Tatay Digong, yun lang ang karma talaga, no? Sabi pa nga ni VP Sara, ang gaba dili magsaba. Darating rin sa inyo yung ginawa nyo kay Duterte. Darating sa inyo yung gaba. At heto, panghuli nating pag-usapan ay ang press con nga na nag-trending ngayon. Itong si Chavit Singson. Yan ang papanoorin natin na talagang
nag-express na ng pagkadismaya itong si Chavez Singson sa administrasyong Marcos. Okay, nilaglag talaga itong si Bongbong Marcos. Sabi pa nga ni Chavez Singson, nagka-amnesia na siguro itong si BBM. Di ba? Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin. Help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito ha, para kakalat ito sa taong bayan. Okay, mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Kaya naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. At ito yung picture na nag-trending ngayon sa Facebook. Ito yung sabi ni VP Sara, ang Office of the President, opisina ng presidente, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at naalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa Pilipinas? Ito sinabi ni VP Sara noong September 19, 2025. Okay? Alam ko naman, itong pagkasabi ni VP Sara, ito, sa press con ito sinabi ito ni VP Sara bilang ganti sa ginawa nila sa tatay niya. Anong ginawa nila kay former President Duterte? Hindi dumaan sa proseso. Yan po ang ine-emphasize ni VP Sara. Hindi dumaan sa proseso, talagang pinilit nilang dalhin doon sa The Hague, sa ICC. So, kahit sinong lawyer na mga expert ang ipa-describe doon sa nangyari, yun po ay kidnapping. Yan po ang ine-emphasize ni VP Sara dito. Okay? Ngayon, na itong si Zaldico ay hinahanap ngayon ng taong bayan para mapanagot dito sa flood control projects na sangkatutak na korupsyon, at itong si Martin Romualdez na nag-step down bilang House Speaker. Okay? Bakit ngayon ang administrasyong Marcos hindi nila kayang gawin kung anong ginawa nila kay Duterte, sana gawin rin nila ito kay Zaldico? Di ba? Gamitin nyo, ito ha, ine-emphasize ko lang, ine-exaggerate, ina-elaborate ko lang yung sinabi ni VP Sara dito ha. Bakit hindi ninyo gamitin ang eroplano na naghatid kay Duterte papunta doon sa The Hague? Gamitin nyo rin itong eroplano na ito, itong jet na ito, para ibalik nyo ito si Zaldico sa Pilipinas. Bakit hindi nyo magawa-gawa yan? May favoritism kayo. Kasi kung kalaban nyo sa politika, talagang yung mga assets at mga resources ng gobyerno, gagamitin ninyo. Bakit hindi nyo yan gamitin ngayon kay Zaldico? Na hinahanap siya na ngayon ng taong bayan. When I say taong bayan, lahat ng tao ng Pilipinas galit ngayon sa korupsyon. Hindi mawala-wala yung issue na yan. Maya-maya, mag-ulan yan, baha na naman, korupsyon na naman ang maalala ng taong bayan. Diba? Gamitin nyo rin yung jet na yan para ibalik nyo si Zaldico dito sa Pilipinas, because kailangan niyang isauli ang dapat niyang isauli. Yan ang hindi ako nagsabi niya na taong bayan. Kasi naniniwala yung mga nagrarally doon sa daan na si Zaldico ang pinakadahilan bakit maraming insertions, bakit lumalaganap ang korupsyon. Okay? At dapat niyang sagutin ang sinabi ng mga diskaya na binigyan pala siya. At hindi lang si diskaya ha, baka meron pa na mga contractors na nagbibigay kay Zaldico, hindi lang because the investigation is still going on. Okay? Pero ang bobang si Auntie Claire, may sagot dito. Si default na yan eh. Si Attack Dog, ito yung sabi niya. Tatak kriminal yan. Tatak kriminal raw si VP Sara. Mali ang ganyang advice mula sa isang vice presidente. Boba. Alam mo, Auntie Claire ha, let me explain to you bakit ganyan ang sinabi ni VP Sara. Sarcastic yan, di ba? Yung ginawa ni VP Sara, sarcastic banat yan sa administrasyon. Hindi man yan, alam man ni VP Sara na hindi yan gawin ninyo kasi wala man kayong bayag. Ang administrasyon ito ay obviously biased. Ine-emphasize lang ni VP Sara dito. Hindi man sinabi ni VP Sara talagang gawin nyo yan. Ine-emphasize lang ni VP Sara dito na bias kayo. Kapag ang kaalyado ng administrasyon ay nagkaroon ng kasalanan,
wala kayong ginagawa, wala kayong bayag. Pero kung yung kalaban nyo ang nadidihado like FPRRD, talagang gagawin nyo ang lahat para lang mapunta siya doon at mapahamak si Duterte. Yan ang ibig sabihin niya, BP Sara doon. Sarcastic yun. Siya naman, alam nyo naman yung mababa yung utak ni Claire Castro, tatak kriminal yan, mali ang ganyang advice mula sa Vice Presidente. Di ba? Akala mo naman nag-a-advise si BP Sara. Hindi po siya nag-a-advise, Auntie Claire. Binabanatan po kayo. Sarcastic yan. Boba talaga. Ay, tapos na tayo dito kay Chavit Singson, which is tama rin naman ang sinabi ni Chavit Singson. Ito binalita ito ng Daily Tribune. Sabi ni Chavit Singson, wala namang warrant of arrest. Ano yun? Walang warrant of arrest? Ipahuhuli mo yung tao para ipadala sa ibang bansa? Ibig sabihin, wala silang tiwala rito sa ating bansa. Which is tama si Chavit Singson. Tapos, hashtag bring him home. Headlines ng Daily Tribune, Chavit Singson on Rodrigo Roa Duterte's Hague arrest. Kidnapping yun. Gobyerno natin bulok na. Tama ka talaga, Chavit Singson. Tumpak na tumpak. Tama yung sinabi mo. Bulok talaga ang sistema ng gobyerno natin. Bakit nasabi ni Chavit Singson na bulok? Because ang batas natin ngayon, ang batas ni Marcos, ang batas ng administrasyon, kapag kaalyado ka, hindi po applicable ang batas. Yun ang ating analysis, Base sa kanila, i-deny nila yan ang batas sa kanila ay para lamang sa mga kaaway nila. Di ba? Ang batas kapag gagamitin ito sa kaaway nila sa politika, hindi po ito magagamit. Marami, di ba? Ang due process, hindi applicable basta kaaway ka. Ganun. Pero, kung kaalyado ka ng administrasyon, yung batas na yan, parang binabaliwala na lang. Di ba? Ang bulok talaga ang sistema nila. Okay? Itong si Zaldico, malaki talaga ang kasalanan ni Zaldico. Lalo't hindi siya nagpapakita ngayon, di ba? Saan ang batas na ginamit ng administrasyon ngayon? Wala. Kinalimutan ang batas. Pero kung kaaway ka kung itong si Zaldico kaaway ito na administrasyon, wala. Ano ginawa nila kay Atty. Harry Roque? Di ba? 24/7 nakabantay kay Atty. Harry Roque. Yan ang sabi ko sa inyo. Kaya marami po ang galit kay Bongbong Marcos sa administrasyon niya kasi hindi siya fair. And that's the reality of it. Okay? At dahil dyan, papatunayan ko sa inyo na wala na talagang gusto dito sa presidente ng Pilipinas. Tingnan nyo itong video na ito Ako ay nahiya sa kanyang ginawa. Kumakaway na naman sa hangin. Tingnan nyo. This is very short video pero tingnan nyo ang reaksyon ng tao. Pasok! Tingnan nyo siya. Yes, makita ko ba'y pumalakpak. Pero, don't tell me, palakpak yan ng appreciation. Hindi. Out of respect. Kung ako ang nandyan, totoo. Kung ako ang nandyan, papalakpak ako kasi nahihiya ako ba? Na kung hindi ako papalakpak dito, mas lalo ito mapapahiya Out of respect. Wala talaga. Di ko lang maintindihan na it's not sensitive dito. Maraming beses na ito nangyari na walang pumalakpak sa kanya. Kung meron man, wala. Yung tao nakatulala lang. Tingnan nyo. Tinutulungan pa ng baka gobernador yan dyan. Tinutulungan pa siyang parang sinabi nitong nasa katabi ni Bongbong Marcos, palakpak naman kayo. Wala naman pumalakpak.